Nag-home service nga ako mga idol. Water heater ito. Dito to sa Alfonso, Cavite. Medyo may kalayuan nga ito mula dito sa amin. So dito, pagdating namin, chinek ko na agad. Siyempre bago tayo mag-check, naka-off yung circuit breaker. Number 1 yun sa ating gagawin kasi for safety yan para sa ating sarili. No? Hindi mababayaran ni client yung buhay natin kapag na-disgrasya tayo dyan. So dito, nadat na natin. Ayan. Pagbukas natin dito sa flexible, lusaw yung wire na ginamit niya dito na 3.5. At siyempre, bago ko pinangkailaman yan mga idol, andun kasi yung ano natin yung advantage natin na kailangan natin tanungin si client ko ano ba talaga yung dahilan. No? So dito, 30 amperes ang kinabit. Pinuntahan nga daw ito ng electrician. Ang dating nakakabit doon is flat cord. Ngayon pinalitan ng wire, tsaka breaker. Ang ipinalit na breaker naman is 60 amperes. Tapos yung ipinalit naman na wire is 3.5 na local. So sobrang ninipis ng kanyang tanso. Okay sana yung kung 3.5 na pelt duds, no? Lalaban pa yun sa sobrang init. So, dapat kasi pag tayo nagwa-wiring ng mga water heater, 5.5 talaga yan. Tapos yung circuit breaker natin, standard, is 30 amperes, no? Kapag hindi nyo alam kasi, no, magtanong kayo. Pwede naman kayo magtanong sa akin, no, feeds natin, kung alam nyo yung feeds natin, kung nakapalo kayo. So, ngayon, ang pinaka-goal natin dito is siyempre, masolve natin yung problema na to. Kasi, yun yung focus natin ngayon. So, ang gagawin ko dito kasi balak namin papalitan yung buong cable papunta dun sa panel. Ngayon, nung hinatak namin, tinry namin hinatak yung wire, ay hindi talaga mahatak kasi naka-flexible. So, yun yung disadvantage kapag flexible ang ginamit mo sa slabbing. Tapos, katulad niya, magpapalit tayo ng cable. Wala na, no? Useless na talaga. Kasi after 30 years, pag nagpalit tayo ng cable, mahirapan talaga tayo. No? So, katulad nito, wala na. Suggest ko na lang na dugtungan na lang siya. Dugtungan siya pero 5.5 na wire ang idugtong namin, no? Para maging balance. Ayusin lang natin yung pagka-splicing, no? Dito, chinek naman namin muna tong wire niya sa may panel, no? So, nagkandak ako ng ano dito, resistance kung shorted ba yung ano namin, yung wire niya na papunta dun sa panel. So, may detect akong shorted dito, inop ko muna yung outlet para sa ref, no, kasi mas mataas kasi yung resistance ng compressor ng ref natin. So tinry ko ulit i-test yung sa heater, ay wala namang naging problema yung sa wire ng papunta dun sa water heater, kaya napapasyahan ko na idugtungan na lang kasi hindi na mahatak yung wire, no. Sa mga client yan, kung kayo ay slab, magpapaabang kayo ng wiring, huwag na kayong gumamit ng flexible, please lang. Kasi pagdating sa maintenance, kayo din mahihirapan talaga, no? Matinding trabaho yan. Saka gastos nyo din, di ba? So, eto, 60 yung nakakabit. So, tatanggalin natin yung wire ng water heater dito. Ililipat natin yan sa sa 30 amperes, no? So, sabi ni client dito, hindi nga daw nag-trip nung nagkaroon ng amoy, no? Kasi hindi talaga magti-trip kasi 60 amperes, no? Tapos wala pang grounding, no? Wala pang kasamang ground yung supply or papunta dun sa water heater. Dapat may ground talaga dapat pag nag-abang kayo ng water heater, no? Kasi malaking safe sa mga client natin yung ground na yan, ground fault. Kasi once nagka-leaking yung coil ng water heater natin, maring mag-leaking yung current, dadaan sa tubig, papunta sa client natin yon. Matigok yung client natin, makukurinti talaga. So dito ay goods na. Amin ang nasolve ang problema, no? Pinalitan na namin. Sininsilang ko muna ng konti yung part ng abang kasi medyo maiksi na yung wire, no? Maiksi na masyado. Kaya nagsinsil muna ako, pinalabas ko konti para maka-splicing ako ng maayos. So dito ay kinabit ko na tong power supply. Siyempre, bago natin yan kinabitan ng power supply, chinik muna natin yung water heater kung nagkaroon ba ng shorted. So awa naman ng Diyos ay walang naging problema dito sa water heater niya. Hindi din kasi nagtitrip yung breaker niya dito sa may breaker kasi nasa gitna yung problema, no, na wire. So hindi din nagtrip yung breaker natin dun sa panel kasi mataas yung amperahe ng breaker na ipinalit. Kung 30 amperes yun, may tendency pa talagang mag-trip kasi nakadetect na siya ng shorted, no. So paalala palagi sa mga electrician, kung hindi nyo masyado kabisado or nagalinlangan kayo, huwag kayo mahiyang magtanong sa mga kamaster natin. Andito ako, andyan yung feeds namin, andyan ang feeds ko, mga kamaster natin. Feeds ko, pwede kayo mag-message direct sa akin yan. So dito inon ko na yung main circuit breaker para
malagyan natin ng supply yung water heater at ito pasabugin na natin ulit, no. Joke lang mga idol, grabe. Wala tayong atensyon ng ganun. Ang atensyon natin dito matulungan si client sa pag solve sa problema niya dito. Ibigay natin yung best natin. So ayan na, kinuna na natin ng amperahe, yung sagad ng temperature ng water heater nila. Titingnan natin kung kaya niyang i-shut down yung 30 amperes na circuit breaker. So dito, ginamitan natin ng clamp. Inko lang na brand yan kasi defective na yung isa kong clamp tester, no. So mumurahin lang tayo sa mumurahin, pero effective naman. Naka-rinse kami dito ng 22 amperes sa may panel. So nasa gitna pa yun ng temperature or 80% pa lang ng selector ng ating heater, no. Hindi pa siya sagad dun sa pinaka 90 na heat niya, no. So dito isasagad natin para sa observation kung kaya niya bang lusawin yung wire na ikinabit natin, no. Diyan natin malalaman kung match na ba yung amperahe wire or yung breaker natin, no. Para hindi nakakabahan si client dito sa ginawa natin. Siyempre pagkatapos niyan, hindi pa rin natin pwedeng kalimutan i-update si ma'am diyan sa ginagawa natin. Kasi pinaka-importante 'yon para mabigyan natin ng magandang serbisyo yung ating mga customer na pinag-home servicean, no. Ayan. So dito, sagad na 'yan. Halos umabot siya ng 25.7 amperes, no. So kayang-kaya ng 30 amperes kasi may allowance pa siyang halos 5 ampere, no. Yan na yung allowance niya, yung 5 amperes. So hindi ka na pwede magdagdag pa dyan o anumang mga appliances kasi bibigay dyan yung wire natin. So match na yan, no? Ito yung wire na ginamit dito. Sobrang nipis, malabuhok na niya, yung pinaka-strand or pinaka-tanso niya. Yung tanso niya kasi parang may halong bakal na pag niyuyup mo, ang tigas. Hindi siya katulad ng mga felt duds, Felplex ay napakaganda ng kanyang pinaka-tanso, no. So yun, sa mga kapwa natin ng mga technician, awareness, no. Huwag tayo basta-basta na magpataas ng ampere ng circuit breaker, no. Punan nyo muna ng full load current yung natin, yung mga appliances natin bago tayo mag-decide na magtaas ng ampere, no. Kasi ibabalance natin yan lahat para sa kaligtasan niya ng client na pinag-home service natin. So matagal-tagal tong observation namin dito kasi gusto namin satisfied, no. Magiging komportable si customer sa namin sa pag-home service namin kasi pinabayaan na naman tayo ng sakto kaya ibigay natin yung sakto nating serbisyo, no. Ganun lang, no. So papasalamat ako sa tiwala nila, sir, sa mga client ko diyan. Maraming salamat sa inyong tiwala, no. At kung umabot naman sa dulo ng video na to mga idol, nais ko kayong inyayahan na i-like at i-share itong video na to para marami pa tayong matulungan ng mga kapwa natin technician na go home service. So maraming salamat sa inyo dyan mga idol. God bless.